Hala. Narinig niyo naman, may resolution daw, mga ka-able. Pero, no? Pero, ayan, ayon po sa on a Saturday, the day before Father's Day. So mga taga-Europa, mga Hague, mga taga-Hague. Malinaw, applicable daw yung kay Tatay Digong niya. Hindi po totoo yun. Rome Statute mismo, na sabihin na walang kakayahan ng gumawa ng kahit. Alam nyo, nirecycle lang yun ni Torre para kuno, may hinuli sila. Oh, galing ano. So, ito na, mga kaibon. Harry Roque, pasok. Yung mga grounds naman po ay malinaw, no? Hindi na po flight race ang Tatay Digong. Dahil kung flight race naman siya, anong gagawin niya? 80 anyos na yan, no? Pangalawa, wala naman siya sa posisyon na gumawa ng kahit anumang krimen. Aba, ang sabi nung isang Anteclair sa Malacanang, pag-amin daw yan. Hindi po, requirement lang yan ng Rome Statute mismo na sabihin na walang kakayahan ng gumawa ng kahit anong krimen ang isang humihingi ng provisional release habang siya ay nasa provisional release. At pangatlo, siyempre, kauna-unahang pagkakataon po na merong linilitis ang ICC 80 anyos. At sa tingin ko, kung itong provisional release ay mapagbibigyan, ito ay sa dahilan na siya ay 80 anyos. Meron nga pala pong UN resolution na nagsasabi na mga 80 anyos ay hindi na dapat kinukulong, no? Oh. At gago! Oh. Mga kaibon. Ha? Ano masabi? Oh, paano mo daw nasabi? Para sa akin po, sa opinion ko opinion ko mga kaibon, and based on my research, ito pong sinasabi na meron daw provision sa UN, no, or resolution sa UN na sinasabi itong si Harry Roque na kapag daw 80 years old na, ay maaari na pong hindi makulong. Hindi po totoo yun. Oh, pero hayaan muna natin siya magpaliwanag, mga kaibon. Hindi ko po yan nabasa sa motion ni Kaufman, pero I'm sure dapat yan ipagbigay alam o ipaalala sa ICC na merong UN declaration na yung mga 80 anyos ay hindi na dapat kinukulong. Dahil siyempre, applicable yan kay Tatay Digong dahil siya po ay 80 anyos na. Oh, okay? Applicable So, daw po, yung mga malinaw, applicable daw yung kay Tatay Digong niya, mga ka-able, kasi nga, ano daw yun? Ang tawag dito? 80 years old na daw siya. Oh. Tayo po sabay-sabay na magdiwag. Punta daw kayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng Kasamaan! Kabutihan! I-debunk na natin siya, mga ka-able, no? Narinig niyo naman, may resolution daw, mga ka-able. Pero, no? Pero, ayan, ayon po sa ating na-research, mga ka-able, pakita ko lang sa inyo. Wait lang, ha? Ayan, ito. Based on atin, nagtanong ulit tayo kay best friend, no? Sabi dito, mga ka-able, there's no UN rule, no, or resolution that offers special protection or a blanket immunity from imprisonment for the person over a certain age like 80. Sabi dito, it is possible that the notion you encountered is misinterpretation.
Grabe naman to. Ah, in summary daw, sabi niya, no, in summary, basahin ko na lang sa inyo, In summary, mga kaibol. Ah, sabi pa dito, mga kaibol, there's no United Nations provision stating that the individual age 80 or older cannot be jailed simply to due their age. Oh, ayan, sabi dito sa pangalawa. Ayan, pangalawa, no? Oh. Oh, ano pa sabi dito? Oh, ang sabi pa dito, no? There's no UN rule that offers special protection. Eh, sinabi ko na to pala kanina. It is possible that the notion you encountered is a misinterpretation of some national legal practice in countries or counts may reduce avoid imprisonment for elderly defendants on humanitarian or health grounds. But this is domestic law. Nako. Binibigyan pala kayo ng false information, mga kaibol, no? Pinifeed kayo ng false information itong si Harry Roque. Sabi pa dito, mga kaibol, no? In summary daw, no? UN human rights treaties emphasize humanity and fair treatment on detention for all ages. There is no UN established age limit 80 plus that prevents incarceration. Age-based exceptions such as avoiding jail for the elderly are decided at the national level, not by UN. Nako. Ano pa sabi dito? A person over 80 years old can still be imprisoned if they are found guilty of crimes against humanity, genocide, or war crimes, even under international law governed by the United Nations and the International Criminal Court. Meron mga key facts. Ano daw yung mga key facts, mga kaibol? No age exemption for serious crimes. There is no UN or ICC provision that exempts elderly individuals from persecution or imprisonment based on age alone. Crimes against humanity are among the gravest offenses under international law, and accountability is a core principle. Meron daw mga historical examples, mga kaibol. Several elderly individuals have been convicted and jailed for crimes against humanity. Sino ba? John Jok, convicted in 2011 at age of 91 for Nazi war crimes. Radovan Karadzic, sentenced by the ICTY in his 70s. Augusto Pinochet faced international arrest at age 82. Though not imprisoned due to the health issues. Kasi nga may health issues. Si Pangulong Duterte, wala naman siyang health issues. Diba? Hesen Habri, no? Former Chadian dictator sentenced to life in prison at age of 73 for crimes against humanity. Diba? So, ibig sabihin, mga kaibal, conclusion, being over an 80 does not protect someone from arrest, trial, or imprisonment for crime against humanity. International justice system valued accountability over age, especially for the most serious offenses. Diba? So malinaw, mga kaibol, na itong si Harry Roque ay inuuto na naman yung kanyang mga yung mga panatikong DDS. At pinapaasa na naman nila, mga ka-able, sa kanilang mga salita na akala mo kapag sila na ang nagsalita ay totoo na. So wag po tayo papadala, mga ka-able, no? Matuto po tayong mag-research.
No? Kasi, ayan nga, no? Pinapersuade niya eh. Mga ka-able, yung kanya mga nanonood sa kanya, yung mga viewers niya na paasahin na makakalaya itong si ano, base sa ganito, base sa ganyan, no? Kapag hindi ka gumagamit ng utak mo at hindi ka nagre-research at isa kang panatikong mangmang, kagaya ng mga DD shit, eh talagang mabobola ka nito. So, ugaliin nyo mga ka-able, no? Ugaliin nyo pong mag-research para hindi po kayo nagugoyo, no, nitong mga ganitong salita ng isang attorney na binabaluktot, no, yung ating batas o yung batas ng yung international law. So, ibig sabihin mga ka-able, isa lang po ang ibig sabihin. Lason po ang pinifeed niya sa kanya mga viewers. O sa mga DDS para lalong i-mind condition, no, ang mga DDS para lalong magalit, maghimagsik laban sa gobyerno at pagmukhaing kawawa, no, si ex-President Duterte at kailangan siya ang parang ang lumalabas siya ang kailangan ng ano parang nalabag ang karapatang pantao. So ayan, no, binarag lang natin ng konti kasi ano mali baluktot na naman yung pinagsasabi dito 'di ba? Oh.